Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Sasot na I believe marami sa inyo ang kukontra. Sabi niya, I actually don't want BBM to resign. Ayaw niya. Maraming mga DDS, yan ang gustong gusto. Resign! Marcos, resign! Ano naman ang dahilan ni Sasot na ayaw niyang mag-resign ng Pangulo? Huwag niyo muna siyang husgahan. Dahil merong second part sa kanyang statement. Bakit? Basahin ko ulit I actually don't want BBM to resign. ... Sabi niya, that will not be historical. Wala daw dating. Parang, wala, normal lang. Resign ako, wala na ako, goodbye, resign. Hindi daw maganda yon. It should be historical. So, anong ibig sabihin niya yung historical? Hindi naman yan, no? People who reacted, tignan ko Marami bang nagalit? Ayun. 6,900 ang nag-react. 4,600 ang tumatawa. Tinatawanan nila si Sasot. 2,100 ang nag-like. 27 ang nag-love. Okay. So, ano bang ibig niya sabihin sa ito? Maraming tumawa hindi naniniwala kay Sas. Ibig sabihin, mas gusto ng karamihan na mag-resign. Kaya lang, may mga nag-agree kay Sas. Ito si Must Be Iris. Sabi niya, I agree. Bakit? Resigning or impeaching him is the gentle approach. But if we want a more brutal outcome, grabe naman to. Could history repeat itself just like the Marcos Sr.? Yun pala. Kung ano ang nangyari sa Marcos Sr., dapat ganon din ang mangyari sa Marcos Jr. Naintindihan ko na yung punto ni Sas Rogando Sasot. No to resignation. It should be history repeating itself. Yan. Maria Teresa Manansala. Yes! Sabi dito. Mas fulfilling yung just like what happened in 1986 na may twist, na trap sila ng rallyist. Yes. Yung pa. Yan. Marzo Catherine. Sabi niya, boring yun. Yung resignation is boring. Exciting yung Nepal. Gusto nila magkaroon ng Nepal experience. To me, I don't want a Nepal experience. It's not good for our country. Alalahanin natin ang ating mga kababayan. Kasi, Nepal experience. Ayan, mapalitan. Ang hirap bumangon. Ngayon na guys, wala pang nangyaring resignation or Nepal experience, bumubulusok ng ating ekonomiya. So kung magka-Nepal experience pa tayo, ano nang mangyari? So, ang kawawa ang mga nasa laylayan. Dahil sila ang maapektuhan. Less ang trabaho, mag-inflation tayo, bagsak ang ekonomiya. Yung kakapiranggot na sweldo ng ating mga minimum wage earners, isang tuka, lalong mahirapan. Yung ate na taga Cainta Rizal na nagsalita kahapon, galit na galit. I am an Ilocano, sabi niya. But ayaw ko kay Marcos. Dahil ang inflation, sabi niya, yung 1,000 ko, mamalengke ko, halos wala akong mabili. Sabi niya, ang talong 200 pesos ang kilo, ang galunggong 400 ang kilo. Wala kang mabibili sa 1,000 mo. And I agree. Kasi
kami nga mag-asawa, wala naman kaming problema. Sufficiente na yung pension ko, sobra-sobra sa amin. Kaya lang, nagre-reklamo pa rin kami. 1,000 halos, kakaunti ang mabili. Kumpara mga panahon ni PRRD, mabigat yung 1,000. Ngayon, ang gaan. Kaya, yan ang epekto ng inflation. Kung magkakagulo pa ang ating bansa, magka-Nepal experience pa tayo, lalo tayong mahirapan. At ulitin ko, ang mas nakakawa yung mga nasa laylayan. Kaya, ayoko magka-Nepal experience. Exciting lang daw. June Jacinto, must be in a history repeat itself manner. Yan. People power ang gusto nila. I don't know. Loida Faustino, can he be sent to ICC? Depende. I cannot answer that question. Yan, James Poronda II, sabi dito, hindi papanig ang AFP at PNP sa sigaw ng taong bayan dahil kung mag-akla sila, maraming generals ang matatanggalan ng ranggo at benepisyo. Dahil, so, forgive me opinion ko lang ito. Ang AFP, PNP walang gagawin. Standby lang sila. Nandyan lang sila. Pabayaan lang nila ang mga rari-rari. Basta wala lang gulo. Kaya wag na tayong mag-expect na yung nangyari nung EDSA 1, yung nangyari nung EDSA 2 kay Erot, sa ngayon, nakikita ko, hindi mangyayari ngayon. That is my opinion. So, ano pa? Tuloy ang rally. 650,000 na ang estimated crowd kahapon. Baka umulan pa yun Grabing disiplina ng mga iglesia ni Cristo. Hindi sila umalis. Nagpayong lang. So, expected mamayang gabi, I'm sure may programa na, magsasalita na naman. Dadami. Estimate ko, baka 1.5 million na madudubli mamayang gabi at bukas, culmination, makaabot sila pinakamababa, 2 million. And salamat sa mga kapatiran sa iglesia sa inyong pagpapakita ng pagmamahal, pagmalasakit sa inang bayan. Kaya salamat mga kaibigan, excuse me. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa area sa kape ni Junel, mag-espresya sa iyang kape. So, muna ni ang itsura sa kape ni Junel nga upat na ni siya kabulan. So, maayog yun ang tubo kay doon na mga sanga o tambok pod. Kita yun nato nga ang tubo sa kaping upat na kabulan tambok yun siya kape ni Junel. So spray lang sa kay upat naman siya kabulan. Sa Ginoo ug sa nagsuporta sa kape nga pohon ug makaharvest mi maka-eskwela na gid mi sa among mga anak unya di na gid mi magkalisod mangita og kwarta ka para pambayad sa eskwelahan kun dili na ana mi makuha ang gikan sa kape. Ug salamat sa nagsuporta. Pila ka punuan gani ning imo nga kape? 550 na tanan. 550. Oh. So daghan-daghan na gyud. Daghan-daghan na gyud.
So pila ka buok ng imong estudyante? Isa pa na noon. Isa pa. Oo. So ang imong tingwa nga makapadayon sila sa pag-eskwela. So mo gyud ako ang pangandoy sa ilaha nga maka-eskwela gyud sila. Oo, so salamat kayo.